Sige, pasok. Ordinary tactic ng isang mambabatas ang pag-alma ni Vice President Sara Duterte sa pagbabawas ng kanyang security detail. Tila inililis lang daw ng busy ang issue sa pag-alis niya sa bansa sa kasagsagan ng bagyo at habagat. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kina Senator Bato de la Rosa at Robin Padilla kasunod ng panawagan nila sa mga gustong mag-volunteer para maging bodyguard ng bise at kanyang pamilya. Yan ay matapos bawasan ng Philippine National Police ng 75 pulis ang security detail ni VP Sara. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na may isang hiling lang siya sa kanyang mga taga-suporta at yan ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Huwag daw sanang payagan ang anumang karahasan sa kanyang ina, asawa at 4 na anak, mapapersonal man o sa internet. Kasunod nito, iginiit ni Senator Amy Marcos na kilalang malapit kay VP Sara na kailangang maibalik sa lalong madaling panahon ang security detail ng bise. Si VP Sara raw kasi ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Bukod dyan, isa raw Duterte si VP Sara, kaya posible raw siyang mapahamak dahil sa pakikipaglaban ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa CPP-NPA. Nanawagan naman si Senator Bongo sa mga pulis na huwag magpadala sa politika at manatiling profesional. Kahit nga raw siya nakaalyado rin ng mga Duterte, binawasan din ang security detail. Wala pang bagong pahayag si PNP Chief Romel Marbil. Ayan po kahapon po ni-report din natin yan. Yung si Senator Bongo tinanggalan din po ng security. Dahil nga actually lahat naman po iniisa-isa nila bago umabot. Nananahimik lang talaga yung mga Duterte quote-unquote supporter. Kasi alam naman natin na, sige, pribilehiyo yan, okay, go. Ang problema ko ay ito. Number 1, si Vice President, iba hong level ho yun. Kasi alam mo, kung matatandaan ninyo, sino ho ba ang mga kalaban ni Pangulong Duterte? Oligark. Ito ho yung mga oligark na may kakayanan at mga mamamatay tao din yung mga yan. Pangalawa, yung mga drug lord, drug cartel. Yan ang kalaban ni Pangulong Duterte. Pangatlo, yung mga NPA, mga terorista ang tawag sa kanila, di ba? So naturalmente, kung gusto nilang gumante, babalikan po nila yung pwede yung anak. Na which is, alam naman natin na yan po ang talagang napakataas na porsyento na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. So, kung gusto mong mawala yan, gagawin mo na ngayong pagkakataon na yan. Di ba ho? Kaya nga sinabi ko dun sa title ko kahapon, posible na maging ma-Donald Trump po yang si VP Sara Duterte. Desperado po kasi mga kalaban. Totoo po yan. Desperado po sila. Dahil alam nilang hindi mananalo. Hindi natin alam kung baka utusan ng mga kaalyado nilang NPA at pabagsakin ito si VP Sara Duterte. Uy, maraming salamat, Miss Annalyn Milano. Pantulong lang sa pambayad sa attorney. Grabe naman. Thank you very much ha. Maraming salamat, Madam Annalyn Milano. Thank you po ha. Anyway, ayun nga po. Kaya napaka-importante maunawaan natin na hindi ho ito kapritsyohan. Hindi ho ito yung kaartihan. Di ba? Hindi ho yan. Ipapakita ho natin ha. Mamaya, easy ka lang Marlon. Babarahin kita, easy ka lang. Panorin muna natin tong news ha. Bibigyan ko ng justification. Yan sinasabi mong si Lenny Robredo nga, 78 lang security. Mamaya, easy ka lang ha. Din ang security detail. Wala pang bagong pahayag si PNP Chief Romel Marbil pero dati na niyang sinabing ang pagtanggal ng security detail sa ilang opisyal ng gobyerno ay para mapalakas ang pwersang rumuronda at nagbabantay sa Metro Manila. Nanindigan naman ng PNP na walang bahid ng politika ang pagbabawas ng security detail ng ilang politiko. Sabi nga ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na nahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis at wag na tayo maglukuhan. Ma'am Pahardo, wag na tayo maglukuhan. Na walang halong politika to. Ilan ang security ni speaker? Sige nga ho. Pahingi nga ho ng papel. Ilan po ang security ni speaker?
Ma'am naman. Nakita ko sa isang event yan. Nakasabay ko sa isang birthday celebration yan. Madam, madami hong security. Si speaker. So, wag ho tayo maglokohan na actually, hindi ko nga alam kung ilan ba ang allowed ng batas. Pero, wag tayo maglokohan po. Nasasabihin nyo walang pamumulitika ito. Wag tayo maglokohan. Please spare the PNP organization po from this political... Ay, kung ayaw ninyong ma-involve sa politika, itigil nyo yung pamumulitika nyo. Kayo ang nagsimula ng pamumulitika. Wag ho tayo maglokohan, madam. Para ginagawa nyo kaming tangay. Lalo na bibuwisit sa inyong mga Pilipino dahil sa ginagawa ninyong tanga. Madam, ulitin ko, madam, ha? Lahat ng Duterte supporter na kilala na merong PSPG, binawian nyo. Pati po si Pangulong Duterte, binawian ninyo. Si Mayor Baste Duterte, binawian ninyo. Tapos, ma'am, yung iba napunta sa mga Chinese. Sinong ginagago ninyo? Sasabihin nyo walang politika? Sorry, madam, ha? Huwag nyo kaming gaguhin. Please lang. Ginaalam nyo, ito masakit dito eh. Yung ginanyang ka na nga, gagaguhin ka pa. Yun ang totoo. Ma'am, ako I'm speaking for... meron po akong pinanggagalingan. Alam mo yan, ma'am. Alam nyo yan. Huwag tayo maglokohan. Tayo na lang naglolokohan pa. Ginagago nyo kami. Tapos sasabihin nyo, walang halong politika ito. So ano yung mga availment? Ano yun? Gawa-gawa na lang namin? Gawa-gawa na lang yung threat? Meron ng mga police report yan. Tapos sasabihin ninyo, ganon? Huwag tayong maglokohan, madam. Niloloko nyo kami. Masakit na nga yung ginagawa ninyo. Niloloko nyo pa kami. Kaya please lang, parang awa. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Issues and noise. Ganyan din ang tingin ng isang kongresista. Baka raw may pinagtatakpan lang si VP Sara kaya gumagawa ng issue. Baka mamaya dinadivert lang po niya yung issue. Sir, congressman. Congressman ng Maynila. Alam ko, congressman ng Maynila to. Alam ko, nakilala ko na to eh. Sir, pinagtatakpan yung issue dahil lang doon sa issue ng paglipad. Sir, humahalo po ba kayo doon sa mga tanga? Hindi, ako nagtatanong lang ako, sir, ha? Kaibigan ko kayo, sir, pero humahalo po ba kayo doon sa mga tanga? Sumasang-ayon po ba kayo doon sa mga tanga na hinahanap si VP Sara Duterte etong nakaraang bagyo? Sir, alam nyo ho, by law, the definition ng isang vice presidente sa ating konstitusyon. Ano po yun? Simpleng-simple. Siya ang replacement sa presidente. At kung inutil ng presidente, hanapin natin ng vice presidente. Sir, inutil na hubang presidente ninyo? O napag-utusan na naman kayo ni speaker na tablahin ito si VP Sara Duterte? Tigil nyo ho yung kasipsipan nyo, sir. Pasensya na, ha? Magkakilala ho tayo pero itigil nyo po yung kasipsipan ninyo. Hindi maganda. Kasi alam naman natin yan eh. Bakit sasabihin ninyo? Kasi nasabi kasi nito, pinagtatakpan daw. Pinagtatakpan daw yung issue na patungkol sa pagpunta sa Germany ni VP Sara Duterte. Walang issue doon. Sir, buhay pa ang Pangulo, pinapatay na ninyo. Hindi inutil ang Pangulo. Inutil po ba ang Pangulo? Sa bagay. Hindi, inutil po ba ang Pangulo? Para sabihin na kailangan na natin ng Vice Presidente makita during the bagyo? Wag naman tayo maglukuhan, oh, ha? Dahil naalala po ninyo, siya po ay sumagot dito nung nagpumutok po yung issue na siya po Second District daw ng Maynila ito na congressman. yung nagpunta sa Germany sa kasagsagan po ng bagyo. Yan ang umalis sa kampo ni Yerme pumunta kay Tambi. Ay talaga?